125 million is being dwarfed by the billions and billions of pesos, even trillions in total. And we're only talking about the flood control, no? Esperado na ho ang Palasyo de Polvoron, anak ng kagwang, oh. Hirap na po kung paano nila lusutan ang mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya kung ano-ano na lang po ang kanilang mga palabas panlilito sa maraming Pilipino. Tila ba'y dadalhin po tayo papuntang impyerno, anak ng kamote, oh. Huwag nyo na pong lituhin ang maraming Pilipino. Dahil alam na po natin lahat kung sino yung pinaka-mastermind sa flood control na naglilima sa kaban ng bayan under Nakangiwi admin. Hindi na po ito bumibinta. Wala na ho ito. Kumbaga ang tao ngayon ay napupuno na, nabubwaisit na lang sa mga pautot ng mga hinayupak. Eh? Pasaporte, cancellation ni Saldico, palpak na palabas ng gobyernong Nakangiwi ang pangangiwim. Vlogger na, reporter pa, anak ng kagwang. Wala na yata, inagawan na po ng trabaho ni Bungit itong si anak ng kamote, oh. Si Auntie Claire, wala ka ng kwenta, ubog ka kasal, buba mo. Oh. Ayon sa isang political analyst, ang korupsyon daw ay nasa palasyo lang, back to you. Kamote, oh, mantakin mo ang korupsyon nasa Malacanang, ang kakasuhan ng manunang plunder ay si Vice President Inday Sara Duterte, anak ng kagwang. Wala na pong maniniwala ho sa inyo, mga hinayupak kayo. Si Raulo na lang ang maniniwala sa mga pautot ng mga kalaban ng mga Duterte, lalo na itong Nakangiwi ang pangaulol. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Suportahan po natin ang Birada Agila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Birada Agila YouTube channel. Maraming salamat, Ma'am Maria at Peters. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa advance pamasko. Thank you so much po sa ating lahat. Ma'am Lovelyn Sibukawa, maraming salamat sa pagtangis. Unahin po muna natin itong optics ng mga hinayupak na nasa Palasyo de Polvoron. Wala na akong maniniwala dito, anak ng kagwang. Bakit nga ba palpak? Iyak na naman mga troll sa atin ngayon. Ang palabas ni Bongbong Marcos tungkol sa cancellation sa pasaporte ni Saldico. Saldim mo! Oh, anak ng kamote. Bakit nga ba? Okay, pakinggan po muna natin ang balitang ito. Bago po natin buwisitin itong mga kakampi ng IWM. Narito, yung kanilang palabas. May bagong inilabas na video report ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong tanghali. At para sa detalye, live mula sa Malacanang sa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang sinabi ng Pangulo dyan sa kanyang bagong video? Alam mo, Ruth, dito nga sa video message na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos, inanunsyo niya na kanselado na ang pasaporte ni dating Congressman Zaldico. Kasunod yan ng mga isinampang reklamo laban sa kanya. Matatandaan na na-issuehan na rin ang arrest warrant ang dating kongresista matapos nga siyang kasuhan ng malversation at ng graft charges. Sa video message din na ito, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na inatasan na niya ang Department of Foreign Affairs at ang Philippine National Police na makipag-coordinate sa iba't ibang embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa nang sa gayon ay malaman na kanselado na ang pasaporte ni Zaldico at makatulong sila sa coordination ng sa gayon ay maibalik na dito sa Pilipinas si Zaldico at maibigay yung kanyang mga testimonya tungkol nga dito sa sinasabing anomalya sa flood control project. Maging na rin yung kanyang pagkakasangkot doon sa sinasabing mga questionable insertions pagdating nga dyan sa 2025 national budget. Maliban dyan, Rules, nabanggit din ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang video message na kahapon nga ay kusa ng sumuko itong si Sara Diskaya sa National Bureau of Investigation. Ito daw mga developments na ito, partikular yung sa kaso nitong si Sara Diskaya at ni Zaldico ay isang patunay na maganda naman daw ang takbo ng proseso at investigasyon ngayon patungkol dito sa binabantayan nating korupsyon sa pamahalaan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Maraming salamat po. Ulol! Sige nga, tuloy. Ruth, matatandaan natin na dun sa ating panayam sa National Bureau of Investigation, nabanggit niya na nagkaroon sila ng impormasyon na dadaan nga itong si Zaldico dyan sa Japan. Pero doon sa pinakahuling press briefing ni Interior Secretary Remulla, dito sa Malacanang, nabanggit niya yung huling sightings daw ay nasa Portugal itong si Zaldico. Kaya nga humingi pa ito ng tulong dun sa mga kababayan natin sa abroad na sakaling makita ang dating kongresista ay kunan ng larawan at magpadala ng ebidensya ng sa gayon ay madaling matunto ng kinaroroonan ng dating kongresista. Ruth? May kulang sa report nyo, News 5, anak ng kagwang. Ito, pag-usapan po natin yung bakit palpak yung passport cancellation optics ni Bungit kay Saldico. Anak ng kagwang, reporter na, vlogger pa. Alam mo nyo, mag-reporter ka na lang, ba't ka nagpresidente? Namali ka yata ng entry. Bagay sa'yo, maging reporter. Resign ka na, mag-reporter ka na lang ng News 5. Okay, bakit palpak? May kulang po yung balita ng News 5 dyan. Ano po yung kulang? Tama ho yung sinabi niya na yung last huling namataan daw, destinasyon ni Saldico ay nasa Portugal, no? Pero kulang.
yung sinabi mo. Dahil ang sabi po ni John Vic Rimulya, nasa Portugal ga, pero meron na po siyang pasaporte diyan sa Portugal, Portuguese passport. Yan yung hindi mo nasabi. Na ang sabi nga ni John Vic, mga 7 years ago, may pasaporte na. So ngayon, anong sense ng passport cancellation? Di ba palpak? Panluloko lang sa mga Pilipino. Ito yung palabas na pag tanga ka, maluluko ka. Pag ugag ka, mapaniwala ka. Di ko mo may ginagawa. Putang ina, useless yan, Nyor. Walang kwenta yan. Kahit ilang Philippine passport pa, ang ikansila mo, putang ina, si Saldico, hindi na ho yan mapauwi. Kasi ang sabi nga ni John Vic, meron na siyang Portuguese passport. Oh, wala na nga Philippine passport, pero meron Portuguese passport. So nagiging Portuguese citizen, Portugal citizen na po itong si Saldico. Kung yung sinabi ni John Vic ay totoo. Paano mo mapauwi? Sabi nga ni John Vic, picturean nyo itong si Saldico sa mga Pilipino nandyan sa Portugal. Utang ina, inutusan pa mga Pilipino, OFW, hindi naman trabaho yan ng OFW. Trabaho nyo mga hunghang. Meron kayong Intel funds. Utang ina, napaka-bilyonis. Anong gamit dyan? Ginagamit nyo, shoot sa bulsa. Kahit na makita po yan ng maraming Pilipino mapicturan, sa tingin nyo ba, ganun lang kabilis na si Saldico ay mapauwi? Utang malabo. Eh kung meron na siyang Portugal passport, malabo na po yan. So ibig sabihin, citizen na po siya dyan sa Portugal. Isa na po siyang, di ba yung citizen, no? Diyan sa naturang bansa. Kahit makita pa ng 1,000 Pilipino yan, hindi talaga mapauwi. Bakit? Wala man tayong extradition treaty diyan sa bansang Portugal. At I think hindi po sila kasali diyan sa Interpol na yan. So, paano mo mapauwi? Iba pa naman ang bansang Europa. Pag ikaw ay citizen na sa kanila, hindi ka po nila pababayaan. Talagang protektahan kanila at sa abot ng kanilang mga kaya, hindi kanila gagaguhin. Hindi kagaya sa ating bansa, ng sarili nating mga kapwa Pilipino, tinatraidor, kagaya ni former President Duterte at Senator Bato. Sa ibang bansa, walang ganoon. So ano po yung sense sa itong cancellation of passport ni Bubuim? Wala. Useless. Di man mapauwi, hindi nagmamatter. Mag-ikot-ikot na lang si Saldico doon sa Portugal. Di na lang lalabas. Kasi pag lalabas, sabihin na lang natin, malabasan ng red notice Interpol, uulihin. Pero ngayon, kinanlong na po siya ng bansang Portugal kung ang paniwalaan natin, sinabi ni John Vic, walang extradition treaty, so hindi mapauwi. So yung huli yung pinag-usapan, hindi mahuhuli. Sige nga. So ginagago tayo, niluloko tayo. Ito na nga masaklap. Kaya naman pala kansilahin agad yung pasaporte. Bakit pinatagal pa? Kasi nga, meron pang tinatawag na negosasyon. Baka kapwa-kampo nag-blackmailan. Sabi ng kampo ni, galing man kayo sa vlogger na presidente yan, di ba? Sabi, nakiusap, bina-blackmail kami ng abogado ni Saldico na pag hindi kansilin ang pasaporte ay hindi na maglalabas ng video. So nag-blackmailan muna sila. So yung negosasyon, hindi umubra. Kasi nga, ang plano nila talaga ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos, si Saldico yung gawing scapegoat at collateral damage sacrificial lamb. Hindi yung siguro pumayag itong si Saldico. Wala na, lutang na yung pangalan ni Saldico at si Martin Romualdez. So mahihirapan sila dito. Ang passport cancellation, gagamit lang yan kung si Saldico ay nandito pa sa Pilipinas or nasa ibang bansa na hindi siya citizen. Kung Portuguese na yan, Portuguese hindi na mahuli yan. Niwala kayo. So yung palabas, palpak, kalokohan lamang, mapagkukunwari lang sa mga Pilipino na may ginagawa, pero wala ho. Ang gusto ng maraming Pilipino, ang makulong, si Martin Romualdez, kasama Kabungit. Kaso nga lang, hindi nang pwede si Bungit kasi may immunity. Yung mga pinangalanan na lang ni Saldico. Si Sandro Marcos, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Martin Aranita. Walang mga immunity yung mga yan. Yan ang dapat imbestigahan at yan dapat yung ipapakulong dahil sa korupsyon na nangyayari sa bansang ito. Ngayon, tingnan mo gaano ba katanga itong gobyernong ito? Isipin mo, kung nasa katinuan ka, yung spokesperson mo, hinayaan mo magsalita ng ganito. Sige nga, gaano kayo kaugag? No, pakinggan natin Ang sabi ni Claire Castro dyan, Nasa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., walang pera ng taumbayan ang masasayang. Lahat ay napupunta sa makabuluhang programa na naglalayong maiangat ang kalidad ng pamumuhay, lalo na ang kalusugan ng bawat mamamayan. Ay, tanga! Sa pamamahala daw ni Bongbong Marcos, wala daw pera na nasasayang. Matawa ka, Auntie Claire. Pareho lang kayo ng amon yun, Sabagay, wala nga perang nasasayang. Lahat napunta sa bulsa ng mga buhaya. Nasa malita pa naman, paano masayang yan? Hindi ba sila nalibadbaran dyan? Hindi ba tinayuan ng balahibo si Auntie Claire? Auntie Claire, anong balahibo tumayo sa'yo? Hindi ba tinayuan ng balahibo dyan? Yung pinagsasabi mo na sa Administrasyong Bangag, yung pera ng bayan hindi nasasayang, putang ina naman talaga, 1.2 trillion hinahanap natin, hindi nasasayang. Puro ghost projects, hindi nasasayang. Ba dito, ba doon, hindi nasasayang buha.
Niluloko lang tayo ng mga animal na to. Yan, mga palabas. Sabi ko nga sa inyo, kung tanga ka, mabibili ka nila ng ganitong panluloko eh. Pero hindi na po yan uubra. O tingnan mo ha, ang may issue ng corruption ngayon, Force family, mga Marcoses, no? Marcos admin. Tingnan mo kung sino kakasuhan ng plunder. Inday Sara. Hindi ka ba mabuwisit dyan? Si Inday Sara ang sinampahan sa sampahan ng plunder daw ngayon linggo. Pero yung corruption nasa Palacio de Polvoron. Sige nga, kung ikaw matinong Pilipino, marinig mo ito, hindi ba ka mabuwisit? Okay, ito. Pakinggan natin, no? Tangina, litong-lito na sila sa mga sarili nila. Hindi na po nila alam kung paano dipinsahan si Bubuim. Okay, ito po ang balitang iyan. Sasampahan di umano ng plunder case si Vice President Inday Sara. May magsasampa raw ng kasong plunder kay Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Ayon po yan sa dating senador at kilalang kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trillanes. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Trillanes na magmumula raw sa mga miyembro ng simbahan at civil society groups ang naturang kaso. Dahil daw ito sa maanumalya umanong confidential funds ng bise at iba pang issue sa opisina ng Office of the Vice President. Sinabi rin ni Trillanes, posibleng mabunyag ngayong linggo ang mga nakaw o banong yaman ni VP Sara. Ang Ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang memorandum of agreement na pwede silang magbigay ng flag transaction. Yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan. Makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Kasi di naman negosyante yan o kung ano man eh. Doon na po yan sa gobyerno. Trillanes, sumuko ka na! Tutangin na, no? Sunny Pierre, sa si Claire Castro, Trillanes, Conti, Sinuetinyo. Tutangin na sila, sama-sama na sila, no? Talagang binabanatan ng mga Duterte. Nakatayo pa rin sa hawa ng Panginoon. Mantakin mo si Inday Sara, sasampahan daw ng plunder. Sasabi ng Commission on Audit, unmodified opinion, tapos sampahan ng kasong plunder. Bilyon-bilyon daw pera ni Inday Sara, eh. Tanginumin, wala naman daw negosyo si Inday Sara. Los. Alam nyo, Trillanes, yung corruption issue laban sa mga Duterte, mapahiya lang kayo dyan. Tapos noon pa naman yan, sampa na sampa kayo ng kaso, plunder dito, plunder doon. Meron bang nangyari? Wala. Sumuko ka na, Tonyo, gago. Mali na naman si Tonyo, fake news. Kaya naman talaga itong mga media kinukuha si Tonyo. Nagiging spokesperson na si Tonyo ng mga mainstream media, no? Kasi kung ano po yung, kung gusto mo sirain ng mga Duterte, hire mo si Tonyo. Ilang bilyon kaya Tonyo ang bayad sa'yo? Yan yung tanong dyan. Alam naman natin aso yan eh. Meron namang business ang pamilyang Duterte. Si particular kay Vice President Inday Sara. Di ba yung asawa ni Inday Sara, meron silang law firm? Di ba meron, Carfio? Law firm? Ano yan? Asawa man ni Inday yan? Oh. May utang nga yung kakampi niyo dyan kay Vice President Inday Sara eh. Law firm eh. Magbayad kayo. Tsaka corruption, malabo o yan para sa akin. Mga bank accounts daw na bilyon-bilyon, malabo. Kasi nga kung corruption Inday Sara, nagiging mayor yan eh. Ilang termino? 3 termino. Sa awa ng Panginoon, yung City of Davao, napakalinis na lugar, walang utang, napakayabong, asinsado. Pag ang syudad talaga walang utang, walang korupsyon, talagang yayaman talaga. Tingnan mo ang Davao. Isipin mo, dinidemolis na ngayon ng mga Marcoses noon, Davao sinisira. Pero nakatayo pa rin ang mga Duterte at ang Davao pinupuntahan pa rin ng mga foreign investors. Wala nga pumunta sa Metro Manila, nasa Davao lahat, di ba? Kamakailan yung Japan at saka Pilipinas, mayroong agreement sila, di ba? Pilipinas, Japan at Davao, mayroon silang agreement patungkol sa economic stability. Tangina, no? Ganun katindi ang mga Duterte. Kasi kung may corruption ba yan, kurakot ang mga Duterte, wala nang mag-invest sa Davao. At hindi yayaman ang Davao. At tanging makapagsabi lang yan, siyempre, ang mga Davawinyo. Kasi Trillanes, taga-saan naman yan, kaluukan. May maniwala ba yan? Kaluukan yan, hindi naniniwala dyan. O dyan tayo. So, ang corruption, nasa Palacio de Polvoron, ang ginakasuhan si Inday Sara, mga buang talaga. Okay. Ayon sa political analyst, itong ginagawa di umano kay Vice President Inday Sara, ito demolition job pa rin, part pa rin ito ng pamumulitika, ay bumalik ko sa palasyo ang issue sa corruption. Kasi nga, oo nga naman, no, si Vice President Inday Sara Duterte, gaya ng sinabi niya, ni Trillanes, ay binabato ng issue sa 125 million at pinapa-impeach nga po doon sa Kongreso. So hindi na wala namang conviction dahil ibinasura ng korte yung articles of impeachment, hindi kinatigan. So ngayon ito, nag-iingay na naman, sirain na naman si Inday Sara, plunder case. So ang dami nang sinasampa laban sa kay Inday Sara. May nangyari ba? Wala. Kasi puro mga heresy, puro mga gawa-gawa, puro paninira lamang, black propaganda. Pero ang tunay po na corruption, alam po natin, nasa palasyo. Sa ginawa nila kay Inday Sara, nasabi si Inday Sara, siminit ka. Ngayon, saan yung siminit ninyo? Saldi ko. Naglulustay ka. Ngayon, sino ang naglulustay? Putangina, no? Ang mga Pilipino sadyang tangat nininiwala sa mga komunista. Ang may issue po sa corruption, yan sila, oh. Martin Romualdez, Ferdinand Marcos Jr., Ferdinand Sandro Marcos, at Lisa Marcos, may isa pang Martin Aranita, Saldico, sila po yung may issue ng corruption ngayon. Trilyon-trilyon po ang hinahanap natin dito, mga kickbacks kaliwat kanan. Na ayon po sa isang political analyst, tingnan mo ha, ang corruption ay nag-backtuyo sa Palacio de Polvoron. Pakinggan natin, guys. Umugong Prof, ito pong pagbuhay muli ng impeachment. Pas din ng pahayag. Si Vice President Sara Duterte ukol po dito at may nabanggit siya as per pero Congressman Toby Tiangco,
kapalit nga nitong impeachment ay itong budget appropriation po. Ano po masasabi niyo ukol nga po dito, Prof? Ito ba'y maganda pang hakbang laban sa mga kritiko ni Vice President Sara Duterte or masama sa kanila? Well, basically, ang katotohanan po nito, yung napipintunan naman na pag-file nila ng impeachment is something that I think the camp of the Vice President is already expecting, and I believe hindi sila titigil, dito sa kanilang agenda, basically, to file the impeachment, because the impeachment is the only way by which they could derail the Vice President from eventually becoming the President in 2028. And yun nga, binabalik na naman ni VP Sara yung nagdaan na impeachment complaint sa kanya, and maliwanag naman, and I think this is already known naman to the public how it was orchestrated, especially in the lower house. At ito talaga naman kinumpas ni former Speaker Martin Romualdez at syempre sinang-ayunan ng mayorya ng mga kongresista para ma-file nga ito laban sa ating ikalawang Pangulo. And it turned out that there were lapses and there were technical sabihin nating oversight dito sa pagpa-file ng impeachment. That's why the Supreme Court ruled in favor of the Vice President. But I think it will not stop them from doing the same thing. Although what I'm seeing right now is that medyo iba yung dynamics noong 2025 when they filed it, saka noong 2024 when they first initiated it. Sa ngayon, dahil unang-una, iba na yung leadership dito sa lower house, and then siguro titignan din natin dito yung epekto nung pagkawala at saka pagkakaroon nitong yung pagkakabunyag nitong flood control scandal. Stop muna tayo doon. Tama ka dito, Prof. Hindi ho talaga titigil itong mga kaliwang grupo, mga kalaban ng mga Duterte, na si Vice President Inday Sara ay ma-disqualified sa 2028 presidential election. Yan naman talaga yung pinakahangarin nila. Kaya kahit sa tingin po nila ay alanganin na sila at dihado ho sila at hindi uubra yung impeachment labang kay Vice President Inday Sara ngayong taon. Pero ipinipilit pa rin nila yan, ipipilitin pa rin nila next year yan. Yan ang nakikita natin. Kasi wala na silang choice. Papalapit na yung presidential election. Ang kinakatakutan ho kasi nila na makabalik ang mga Duterte sa palasyo, sa Malacanang. Tingnan mo ang mga kaliwang grupo, isinusumpa ho talaga nila ang mga Duterte na hindi na ho kayo makakabalik sa palasyo. At ayaw nilang mangyari yan. Ngayon, pag tiningnan mo, ang mga kaliwang grupo, wala po silang kapangyarihan na pigilan ang pagka-presidente ni Vice President Inday Sara. So, ang tanging magagawa lang ho nila ay magpagamit sa gobyernong Marcos. Sim kasi sila ng gustong mangyari. Itong gobyernong Marcos, alam na po natin na ayaw nila maging presidente si Inday Sara, kaya nga tinatraidor na nila ang mga Duterte. Bakit po nila tinatraidor ang mga Duterte? Kasi nga, para mapapansin ng mga kaliwa, yung kanilang ginagawang script, direksyon laban sa mga Duterte. At nakikinabang ang mga kaliwa dito sa ginagawa ng Marcos admin na demolition job, lalo na kay former President Duterte. So mag-combine sila. Alam ng mga Marcosis na itong si Vice President Inday Sara, mas matapang pa yan kay former President Duterte. Nagbitaw na yan si Inday Sara. Pagkalaban ka talaga forever, for life. Walang ariglo dito. Paano po nila mapigilan si Inday Sara na makabalik sa Malacanang, makaupo bilang presidente ng ating bansa? Siyempre, gagamitin ng gobyernong Marcos ang mga kaliwa. Ang mga kaliwa walang resources. Pero mga suicide bomber ang mga animal. Yung parang anytime, kung gamitin mo sila, magpapagamit sa'yo, basta may pira. So ngayon, may manpower, itong yung mga kaliwa. Dito sa administrasyon, walang manpower sila, wala namang supporter ang mga yan Pero may pira ko sila. So ginagamit nila yung pera para magkaroon ng manpower. Sino yung manpower nila? Mga kaliwa. Kaya ngayon, ang nagpo-front ngayon laban sa mga Duterte, mga kaliwang grupo, pero funded yan ng gobyernong nakangiwi ang panga. Funded yan ni Martin Romualdez. Funded yan ni Lisa Tanas. Yan ang maliwanag dyan. Kasi saan ba kukuha ng pundo itong mga kaliwa? Wala man silang resources. So nag-combine nga ho sila. Ito yung tinatawag na Uniteam. Unipink, ayan. Sila yung tunay na Uniteam. Nagkaisa sila against Duterte kasi pareho sila. Doon sila, may common denominator sila. Anong common denominator nila? Iyong ayaw nilang maging presidente si Vice President Inday Sara Duterte sa 2028. Ngayon, magkuproblema man sila yan. Kaya hindi naman talaga mapipigilan si Vice President Inday Sara dyan. Kaliwat kanan, ang paninira nila. So, tama si Prof, iba na Iba na ang sitwasyon ngayon. Kung noon, sa impeachment ngayon, 2025, kaya na-impeach si Inday Sara sa Kongreso, ay nirong nagmaniubra at ang nagpo-front si Martin Romualdez, talagang niluto niya yung impeachment. Kasama si Sandro Marcos. So ngayon, sa 2025, medyo maiba na. 2025, 2026, February, medyo maiba na yung templa. Mapakla na yan. Pag ako, kongresista, na alam ko palapit ng eleksyon, hindi ako pwede susugal dito. Bakit masisira ako? Anytime, pwedeng babalik sa akin yung ginagawa ko laban sa mga Duterte. Kasi alam naman ho nila na walang makakatalo kay Inday Sara kahit magsanib puwersa pa si Ontiveros
Martin Romualdez, Sandro, or sino ba yan, Rapi Tulfo, Leni Robredo, name your candidates. Walang ni isa na makakatalo kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya nagkaaligaga ang mga yan ngayon. Paano wasakin ng mga Duterte? Impeachment. Suicide na yung impeachment nila sa 2026. Pang ano na lang yan, panggulo no, sa isip ng mga Pilipino, baka sakali, maka-influensya pa itong mga makakaliwa sa mga butante. At ito naman, plunder daw, labang kay Inday Sara, sabi ni Trillanes. Wala nang maniwala dyan, hindi na bumibinta yan. Kung hindi si Trillanes ang gagamitin nila, baka may maniwala pa. Pero wala silang ibang magamit eh. Na gustong kumalaban sa mga Duterte, si Trillanes lamang at mga makakaliwa. Pero kung hindi yung traditional politician, hindi yung traditional attack dog ang gamitin nila, baka sakali maka-influensya. Pero ito, lumang mukha, no? Same ang mga paninira sa mga Duterte, hindi pa rin uobra at hindi pa rin po yan bibinta. Tuloy natin si Prof. Because the way I see it, the reason why Martin Romualdez really wanted Vicky Sara out of the picture is because during the time, he was really serious about pursuing a presidential bid. And so lahat ng kanyang kinakailangan gawin para nga masiguro no na si Sara mawawala sa landas niya no na directly maaaring humadlang sa kanya ginawa niya. Plus yung fact na talagang kinailangan nilang nakawin yung malaking pondo ng bayan ano para gagamitin nila talaga ito para sa 2028 election. So I think yung area na yun medyo nawala na ngayon ano because of the flood control scandal, and maybe this is something na hindi rin na nakita no ni Martin Romualdez that eventually happened. And so I think the congressman right now may be thinking twice or even more before they again sign this petition ano. Notwithstanding the fact na kagaya na binabanggit ni VP Sara that the previous impeachment complaint was actually signed not by virtue of principles but because there was a price. Correct. Merong price tag no. So dito kita-kita yung tapang ng ating ikalawang pangulo para talaga sabihin yung mga bagay-bagay na nasa subconscious naman ng maraming Pilipino. And I think right now it's becoming clear no to her that the opposition hindi titigil no sa kanilang natitintong pag-file na naman ng panibagong impeachment. Most likely I'm almost 100% that this will happen this February. Oh, sinabi na ho yan di ba, ng makakaliwang grupo. Siyempre, suportado yan ng Marcos admin na magsasampa talaga ng impeachment. Pero hindi na daw ganun kadalian magsampa ng impeachment, pas pinapahirap po ng Supreme Court. Kasi nagagamit lang itong impeachment sa pamumulitika. So ngayon, kaya pa kaya nila yan? Makakuha pa kasi sila ng numero? Mukhang hindi na Sa nangyayari sa nakaraang election, nagsasuffer lahat ng pumirma sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Tinawid lang talaga ni George Garcia. Pero pilay na po sila next year. Wala na kasi unang-una, bumungad yung flood control issue. Yung corruption, tinamaan sila. Nauna siguro na hindi pa natin alam na yung pondo dyan ay galing sa corruption, ginamit sa AKAP tupad, hindi pa nga ho natin pinag-uusapan at AX, ang pinag-uusapan flood control pa. So ito, ginagamit nila yung pera for what? Para mademolish ang mga Duterte. Ilang bilyon, no? Ang nasayang sa kaban ng bayan para lamang masira ang mga Duterte. Kaya nga ang resulta, nagsasuffer ang ekonomiya, umaray ang mga Pilipino. Imbis na mapabuti sa kanila na masira ang mga Duterte, napasama patuloy. Nag-bounce back, nagbumerang. Tuloy natin si Prof. Opo. Prof, ito po, kakagatin pa ba ito ng taong bayan? Kumbaga may mga parang, kasi kumbaga nitong mga nakalipas na buwan, nang mapag-uusapan ito, dami na lang ipinupukol, or na-establish na ba na ito'y talagang, away sa politika, politically motivated, and at the same time, na-establish na ba sa kaisipan ng mga tao? Ano lang yan, hindi na yan para sa bansa natin. Ayaw lang talaga ng mga Marcos sa mga Duterte kasi ito yung pangunahing mga kritiko, and kung i-connect din natin sa messaging nila, sa mga sa communications nila na panaysisi sa mga Duterte, and to the point na once na ito ay ma-establish, ito ba'y magiging masama ang lasa sa kanila sa harap ng taong bayan po? Well, yun nga kasi, kung titingnan po natin, ibang-iba yung complexion nung unang na-file itong impeachment sa ngayon. Dahil nga dito sa sumabog na flood control scandal at yung mga testimonya na nagtuturo mismo sa Pangulo at kahit na paulit-ulit itong itanggi ng Malacanang, hindi natin naialis na yung accountability at saka yung liability is nasa kanila talaga. And so what I'm trying to say is that ito kasi itong impeachment na final sa kanya about the 125 million confidential funds. Niliwanag na naman ito ng COA, hindi ko nga lang maintindihan kung makitid ba talaga ang pag-iisip nila o ayaw lang talaga nilang i-absorb yung binabanggit ng COA regarding the notices of we call this yung
Okay. Hindi na yung sinasabi na paper paper issue lang naman yung binabanggit doon talaga ng COA, and that the office of the vice president was actually given a very good standing for 3 consecutive years. And kung talagang magfa-file ang COA na talaga nakita nila na may irregularity, then they could have done that a long time ago, but they did not. So mutin academic na talagang yung sinasabi nilang confidential funds na to, kung talagang meron man, siguro mahalaga na yung COA mismo ang nag-flag sa ating ikalawang Pangulo. Pangalawa, ito naman ay kayang-kayang sagutin ng legal team ng ating Vice President if in case the impeachment will proceed. Tama kasi no. Kung meron lang talagang korupsyon ang Office of the Vice President sa confidential funds, ang kuha na po mismo ang magsasampa or mag-recommend na sampahan ng kaso itong Office of the Vice President. Alam ko kuha magsasampa yan pag mayroong korupsyon na nakikita, pag hindi nag-comply ang naturang ahensya. Pero nga wala as in, diba, moot an academic ito. Hindi na ba't ito pinag-uusapan, kaso nga ito pa rin yung binalik-balikan ng mga kaliwang grupo, ng mga anti-Duterte para lamang masira. Sabi ko nga putangin na 125 million tapos na yan, unmodified opinion nasagot na yan ng kuha. Ang pinag-uusapan na natin ngayon, 1.3 trillion pesos sa flood control na ang dapat managot ay itong Marcos admin, anak ng kagwang mo tuloy, sir. So what I'm trying to say right now is that, like I said, the complexity is totally different. Kasi ngayon, yung 125 million is being dwarfed by the billions and billions of pesos, even trillions in total. And we're only talking about the flood control of a particular department. What if isama pa natin dito yung iba't iba pang mga issues na hindi maipaliwanag ng ating gobyerno? Like Correct. yung gold na kung ilang tonelada na binenta, hindi natin alam kung saan napunta. Yung Maharlika Investment Fund, hindi natin alam kung saan nasaan na. Yung ating galaw na ekonomiya ngayon is really in a very, very bad shape. Hindi rin nila magawa ng solusyon. And lahat ng ito na nangyayari ngayon, especially the corruption scandal, lahat ng ito kasi ang balik ay sa Malacanang talaga. It's really geared towards the president. So whatever attack they may be having on the vice president at the moment, I think ilang beses yung balik sa kanila. Kasi nga yung gravity at yung magnitude ng issue na meron tayo. So, if you're asking me kung ito ba ay tatangkilikin pa ng taong bayan, siguro parang ang attention ang focus ng mga kababayan natin ngayon is really to know the mastermind and the culprits behind the billions of pesos stolen, especially dito sa flood control na scandal na to, at hindi na itong 125 million confidential funds ng ating ikalawang Pangulo. Kumbaga parang naumay na sila dito sa issue na to, and I think they want to move on from this issue to the bigger picture, which is of course the flood control scandal, which I believe the President and Malacanang really has a direct hand over. Tama ka dyan, Prof. Nagbakto yung ang korupsyong issue ngayon ay hindi na po nakatutok sa kay Inday Sara. Nasa Palacio de Polvoron na. Mantakin mo buong pamilya, dinawit ni Saldico Sandro, Lisa, Martin Romualdez, Bongbong Marcos, at Martin Aranita. Dinamay lahat yan Ang daming personalidad, ang daming karakter. Wala na. Yung 125 million confidential funds laban kay Inday Sara, putang ina, hindi na po yan papansinin ng tambayan. Hindi na po yan bibinta. Dahil nga maliwanag, ito ay politically motivated lamang. For what? Para masira lamang si Vice President Inday Sara sa 2028 presidential election. Pero nag-boomerang Nagugulat ang taong bayan, sumabog sa mukha ng maraming Pilipino. Puta, ito yung mga nag-akusa. Ito yung gusto mag-impeach kay Vice President Inday Sara. Pero ito pala ang naglilima sa kaban ng bayan. Na hanggang ngayon hindi pa rin may paliwanag sino bang mastermind. Kahit alam na po natin kung sino ang mastermind, itong mga Marcos admin, pilit nila nililihis. Nagturo. Atakin pang mga Duterte, lalong nagiging obvious sila. Kasi hindi naman ito Duterte admin, ito ay Marcos admin. At lahat ng mga pundo ay ang may kagagawan nito ay itong presidente, siya ang pumirma. Yan ang maliwanag yan. Tapos sisihin mo mga Duterte, anak ng kagawang. Kaya nga natatawa na lang ako dito sa balita na may magsasampa di umano na plunder labang kay Vice President Inday Sara ngayong linggo. Anong kaso? Saan? Mantakin mo, si Bongbong Marcos, ang pamilya niya, kinalagkat na po dito sa mga bilyonis na insertion, trilyon-trilyon na pundo. Walang nagsasampa ng plunder kay Lisa, Sandro, at itong si Martin Romualdez, anak ng kagwang. Anong klase? Nagiging tanga ng mga Pilipino. Pinipilit lang nila na ito ang mga Duterte. Malinis ang mga Marcos, pero hindi na nga ho yan. Ang tanga naman ng Pilipino pag maniniwala pa rin kayo dito sa mga palabas ni Bongbong Marcos. Wala na po itong palabas ng mga kaliwa. Hindi na po dapat ito pinapansin. At wala na pong, hindi na po ito uubra pa. Wala nang guts ito. Sa mga Pilipino, putang ina, nasa flood control na po tayo ngayon. Yung mga gold reserve, hindi pa nga napag-usapan. Napag-usapan lang yun dahil sa kay former President Duterte, itinarantado nila. Maharlika Investment Scam, nasa na yun. GSIS, itong PhilHealth, ginagago rin tayo. Mantakin mo, inutos daw na yung 60 billion ay ibalik sa PhilHealth, pero yung 60 billion ay kasama sa GAA. Ngayon, saan ang gagaling din yung 60 billion? Sa pira ng bayan, anak ng kagwang. Ginagago tayo dito. Pira din natin yung ibabalik. Pira mo, ikaw yung magbabalik para bang tayo yung may utang sa mga animal. Diyan sa PhilHealth na yun, na 60 billion. Parang tayo yung nagnakaw. Hindi tayo nagnakaw, hindi tayo kumuha. Sila, yung gobyernong Marcos. Kaya dapat yung pira na 60 billion ay manggagaling dapat sa bulsa ng mga buhaya. Puta, niluluko ho tayo Tuloy natin, Prof. Opo. Sa mga survey po, Doc, sa kabila, kahit anong panahon na andun yung impeachment, pagkakaso, pagbubukas ng issue against kay Vice President Sara Duterte,
nanatili pa rin siyang mataas kumpara sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Patuloy din ang pagsadsad. Napakalaki ng margin na nila. And parang hindi natuto yung mga kritiko sa mga Duterte ba dahil nung past administration. Grabe din yung sila rin yung talagang pumupuna dito sa Duterte administration. Pero bumaba siya ng may mataas pa rin na grado. Ang dami ng mga parang ipininta sa kanya, kriminal, kung ano-ano pa, abusado. Pero still, nakakakuha pa rin siya sa kabila ito ng maraming mga paninira. During sa campaign period, same pa rin yung ginamit nila na paninira dito sa mga Duterte. Pero umabot pa sa punto may pinakamataas na boto nakuha si Vice President Sara Duterte sa lahat 32 po ng mga million pa. national candidates, no? And ngayon, ito sa impeachment na buksan, ganun pa rin yung trend. Kumbaga parang hindi na gumagana. Kumbaga ito ba'y patunay na mulat na ang taong bayan din talaga, Dok? Actually, yung taong bayan naman, from the very start, tingin ko naman nandun yung kanilang pamulatan at alam naman nila talaga yung issue during the time. It's just that, ito nga, kumbaga yung well-oiled machine na ginamit talaga ni Speaker Romualdez para nga talagang may sakatuparan itong kanyang design, itong kanyang plano, talagang pinush nila, pinush talaga nila. And syempre, it's a constitutional process at wala naman siguro talaga tayo magagawa kung hindi talaga ito pa rin kung ano yung mandato doon sa mga mambabatas natin to actually sit on the impeachment. If in case it did push through. Pero yun nga, hindi naman talaga siya nag-push through in the first place. So, what I mean is that wala naman talaga siyang traction to begin with. Lalo ngayon. Kasi nga, if you're going to look at, kasi it's a question of accountability, pero sa akin kasi tinitingnan ko rin naman dito yung magnitude, tsaka yung gravity. And I think 125 million is being totally dwarfed by the trillions na pinag-usapan natin dito. And like I said, we're only talking about one department. So, yun yung mga nagpabago. I think the flood control scandal really turned the tides against the president. And this is exactly what we're seeing right now, why his numbers is very, very low. I think 21% of the last WR numero survey, the 21% that he got was the lowest in his stint as the president. And on the part of the vice president, yes, there was a dip also in her numbers, pero it was not as significant as that of the president. So maliwanag yung chain of events, yung mga pangyayari, tumutugma dun sa numero na nare-registro natin dito sa mga survey na to. And I think this should be a signal to Malacanang, particularly to the president, to really understand the true sentiment of the people. Ito nga lang, sa totoo lang, whenever the president goes around, makikita mo naman talaga kung mayroong mainit na pagtanggap sa kanya yung taong bayan. Wherever he goes, the people, unlike during the time of President Duterte, wherever he goes, the people will flock around him. And the same thing na nakikita natin ngayon kay VP Sara. Wherever she goes, the people are there. And it's so sincere, it's so organic, it's so natural. Dito pala makikita mo na kung sino talaga yung minamahal at gusto ng taong bayan. So I think what Malacanang is doing right now, and the so-called allies of Malacanang, yung mga dating kalaban ni BBM na ngayon ay kakampi niya, at least for the meantime, hanggang sa maitawid nila siguro itong election, I think they're going to do everything in their playbook. So just to derail sabihin na natin, the eventual rise to the presidency of the vice president. Patay kayo diha. Kahit anong gagawin ng mga animal na to, hindi na kaya Wala na. Kasi kung magiging epektibo ba yung kanilang mga ginagawa, mga paninira sa mga Duterte, yung isang taon lang na paninira, gumastos ng bilyon-bilyon, tapos na si Inday Sara dyan. Pero bakit hanggang ngayon nakatayo pa rin? Kasi ang mga Pilipino, alam nila na gawa-gawa lahat ng mga paninira sa mga Duterte. Katakot-takot na impeachment, katakot-takot na kung ano-ano na lang, mga issue labang kay Inday Sara. NBI, mantakino, pinapatawag yung vice-presidente. Putang ina. Andun Marcos admin lang yan, ang galing mo talaga baki. As in Kasi ang corruption ngayon, wala sa Office of the Vice President. Ang corruption ngayon, nasa Malacanang na. Tinuro na po itong first family ni Saldico na ngayon ginagawa nila ng kapahamakan. Wala na yan. Kumbaga, ang mga tao, nakadesisyon na kahit anong wasak-wasak mo sa mga Duterte, ang utak nila, Duterte pa rin ang Pilipinas. Hindi matitinag, wala man kasing korupsyon. Yan ay drama lamang ng mga kaliwang grupo at ang totoong mga kurakot nasa Malacanang. Wala man kinalaman si Inday Sara sa budget, sa pundo ng bayan. Simpleng lohika lang ho yan. Kung ikaw, bubuksan mo ang isip mo, sa nangyayari ngayon. Kaya nga sabi nga ho ng prof, bakit itong mga tao ayaw nila maintindihan yung sinasabi ng kuwa o talagang ayaw lang talaga nila matanggap na ang Commission on Audit mayroong 3 consecutive years na highest audit rating sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Hindi lang siguro nila matanggap. Kaya pinipilit pa rin nila yung confidential funds. Pero ang question kasi ngayon, sabi ni Sir Admar, kinakagat pa ba ho ito ng mga raming Pilipino? Hindi po na, wala na, hindi na bumibinta. Merong kumakagat pero iilan na lamang yung mga galit sa mga Duterte, mga komunista, mga kaliwa, dilawan at pinklawan, kaya sarado ang utak nila. Pero kung gawin nila na blanco yung kanilang political partisan, walang pinapanigan, pula, dilaw, pink, green ka, asul, try mo mag-neutral, makikita mo talaga ang pagkakaiba. Sabi nga, wala pa sa kalingkingan yung 125 million sa trilyon na hinahanap natin ngayon. Yan lang, simpleng logic lang. Wala na tayong masyadong mahabang rebat. Ang tao nakapag-desisyon na,
Si Inday Sara, ginagawa nila sa mga Duterte, politically motivated lamang. Ang purpose ay wasakin ang pagkapangulo niya ngayong 2028 presidential election. Pero magtatagumpay ba sila? Wala na. Tapos na, kumbaga dead end na. Checkmate na sila. Hindi na ho nila kaya, putang ina. Tingnan mo, nagbumalikwas sa mga mukha nila, nagbumirang. Sila pala ang mga kurakot ngayon. Di ba sabi ni Inday Sara, ang may control ng budget ng ating bansa, Saldico at Martin Romualdez, nagkakatotoo nga, nangyari nga. Ito na yung bumungad ngayon. O tingnan mo ha, kung humina lang ang popularidad ni Vice President Inday Sara dahil sa kanilang paninira, hindi ho sana, tama si Prof, pag lumabas si Inday Sara sa harapan ng publiko, ay walang sumisigaw, Duterte! Walang magpapasilpi. Mabgaya sana kay BBM na kumakaway sa hangin. Na nandyan na harap-harapan, nakasimangot pa yung tao sa kanya. Sa isip-isip siguro ng tao, putang ina, bakit nandito ka? Oh, imbis Marcos ang sigaw, Duterte, Duterte. Eh no, ang pagkakaiba. Yung tiwala ng taong bayan sa Pangulo na nakaupo ngayon, as in, wala na, negative na. May nagtitiwala sa kanya, mga politician lamang, mga political vlogger na tanga. Pero tingnan mo, gumawa na agad ngayon ng hakbang ang mga taga Davao. Pinaghandaan na po nila ngayon ang 2028 presidential election. Lalong dumadami ang mga supporters. O ito, pakinggan natin. Oh. Nagkaisa ang mga pinuno at volunteers mula sa iba't ibang sulok ng Mindanao at bansa para sa Inday Sara 2028 Movement Nationwide Convention na ginanap sa Davao City. Ang detalye mula kay Jean Domingo. Isinagawang isang pagtitipon sa Davao City na pinangunahan ni Commissioner Mar Masangit at inorganisa ng Solid Duterte Supporters Group, layo ng pagtitipon ng palakasin ng panawagan para sa pure volunteerism and self-reliance na nakaangkla sa advokasiyang para sa Diyos at para sa bayan. Dinaluhan ito ng community leaders, grassroots organizers at mga taga-suporta mula sa iba't ibang probinsya. Ang tao, magkaisa, kaya itong ginawa namin na Inday Sara 28 Movement ay binalikan namin yung nangyari noon kay Presidente Rodrigo Duterte. Dito ngayon, minanawagan ang convention na ito para malaman ng, hindi lang sa Mindanao, malaman ng buong bansang Pilipinas na ang tao sa Mindanao nagkaisa para kay Inday. Wala tayong magawa dahil ang Pilipinas ngayon, medyo may mga problema tayo. Kaya dito ngayon, ang ginawa natin ito para malaman ng taong bayan na tayo ay nagkaisa. So ito ang mahalaga na tayo ay magkaisa. Una, ito ay magkaisa tayo para ma-appreciate ng taga-Mindanao at taga-Pilipinas na tayo ay nagsumikap at pluralism para sa ating mga kababayan. Naging sentro ng convention ang talakayan tungkol sa pagpapalawak ng grassroots movement at pagbuo ng mga lokal na chapter para sa mas organisadong pagkilos sa mga susunod na buwan. Sa Mindanao pa lang, 75 to 80% ang resulta na. Alam mo, ito ang mga tao, halos lahat Duterte na. Hindi na alam kung sinong lalapit. Kaya naggawa kami sa movement na ito para maplatar yung mga tao. Yung mga tao lang ito namin malaman magkaisa ang mga tao. Kaya dito may ng movement, dito may si Jose Cabrera, kasama natin, ang ating national parallel, para malaman natin na tayo talagang pabor ng mga tao sa kanya. Tinalakay din ang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng partisipasyon ng komunidad, pag-mobilize ang volunteers at pagtutulungan ng iba't ibang sektor. Samantala, ipinahayag ng mga tagapagsalita ang kahalagahan ng pagkilos ng may malasakit at walang hinging kapalit. Ayon sa mga dumalo, ang pagtitipon ay patunay ng patuloy na suporta at pagkakaisa ng Mindanaoan leaders para sa direksyon ng kilusang Inday Sara 2028. Mindanaoans, therefore, let us give a very deafening support to Inday Sara this 2028. Talagang po ipaglalaban na ang ating dapat suportahan na next na presidente ay walang iba kundi si VP Sara Duterte lamang. Ang Inday Sara 2028 movement meron ng direksyon. Ang Solid Duterte Supporters Group sa pagtatapos sa programa na nawagan ng mga leader na ipagpatuloy at pagsisikap para sa Diyos at para sa bayan at patuloy na makiisa sa mga proyektong naglalayong mas mapabuti ang kinabukasan ng Mindanao at ng buong bansa. Ang convention ay nag-iwan ng panibagong sigla at determinasyon sa mga volunteer na nakibahagi sa pagtitipon. Well, salamat sa sumuporta at hindi pa sumuporta. Alam mo ngayon, ang tao ngayon sa totoo lang talaga na panawagan sa mga tao na hindi pa sumuporta lang at yung ating mga supporter talaga tuloy-tuloy nitong ito na talaga. Kaya pasalamat sa mga tao nandito ngayon all over Mindanao dito sa Davao City. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Palakpakan natin. Patay na. Ang mga Duterte meron ng movement for 2028, mid na, ayos na. Pero yung mga kalaban ng mga Duterte, ang gulo-gulo pa nila. Di ba? Ang gulo-gulo nila eh. Si paninira pa rin sa mga Duterte, Inday Sara, pero sila wala pa. Hindi pa nila alam sino presidente nila. Sino pang bato ninyo? Si Antivirus? Na-close kay Liamas Kamas. Si Rapi Tulfo, na trip ang Diva Max artist. Mga immoral. Dito na sila matatalo. Putang na, dito pa lang, mid na. Dito pa lang, handa na ang buong Mindanao. Kaya pag ikaw taga Mindanao, magsulit Duterte ka talaga. Tarantado ka. Kung hindi ka magabuto sa mga Duterte, hinayupa ka na. Taga Mindanao ka, luslus ka. Kung ayaw mo sa mga Duterte, luklo mo. At mga taga Visayas, magsulit din dapat kayo. Wala nang ibang pag-asa ng Pilipinas, kundi si Vice President Inday Sara na lang ang tanging magbangon sa ating ekonomiya. Tandaan niyo po yun.
talagang magiging tiger of Asia ang Pilipinas pag si Vice President Inday Sara ay maging presidente. Kaya kailangan po tayong pumayag na may mangyayaring dayaan. Kailangan kapit-bisig, Mindanao, Visayas, except dito sa Tacloban, Samar, anak ng Kagwang. Pero mga taga-Samar, Tacloban, Duterte pa rin yan. Hindi yan makuha ni Tambaluslos, anak ng Kagwang, Romualdez Marcos. Tacloban, hindi, lalo na si Jaime Marcos. Mahati ang Tacloban. Sorry, Duterte. Utangan na Norte, pati Norte. Ilocos, o yung Ilocos, yung Sur, makukuha yan natin. Nandyan si Chavit Singson, wala na. Kumbaga tapos na ang laro, tapos na ang eleksyon. Hinihintay na lang natin yung taon. Dito po, ang sinasabi na tapos na kayong lahat.